Welcome today with Zainab. Magandang araw mula dito sa Pakistan. Ngayon ay pupunta kami ng hospital para ipabunot ang sumasakit ng ngipin ni Bunso. Ilang gabi na rin siyang hindi maayos ang tulog. Mabuti at hindi naman siya nilalagnat. Magkakasama kaming lahat dahil pagkatapos sa hospital ay diretso mo sina Habi at Kuya bago kami magpunta sa mga biyanan ko. Nabanggit ko na nga rin pala na mas mura ang medication dito sa Pakistan kumpara sa atin sa Pinas at sa ibang bansa. At halos karamihan sa mga doctors ay kailangan nilang mag-duty sa mga government or public hospitals mula 8 a.m. to 2 p.m. bago sila dumiretso sa kanilang mga private clinics. Required to sa lahat. Time is gold sa mga hospitals dito sa amin base sa aking karanasan. Madaming pasyente sa umaga dahil bukod sa kompleto ang mga doctors ay napakalaki pa ng may save nila na bayarin. Kaya naman lahat ng mga staff ay mabilisan din ang kilos. May promotions ang Colgate Company dito sa hospital na pinuntahan namin ni Habi. Nagbibigay sila ng free toothpaste at toothbrush. Si Bunso lamang dapat pero si Habi ay sinama na rin kami ni Kuya sa pagpapacheck up. Pagkatapos ng check up, sumunod kami nagpunta sa x-ray room. Wala naman pila dito. Nauna si Bunso, sumunod naman ang Kuya. Napakabilis nga at ilang segundo lamang. Pati din pala ako ay magpapa-x-ray ng ngipin para din akong bata kung tratuhin ni Habi dahil mapilit kahit sabihin kong hindi na kailangan. Ito palang unang beses na magpapa-x-ray ako ng ngipin. Pagkatapos ng x-ray namin ay naupo kami saglit at habang naghihintay ay nilabas ko na ang mga dala kong snacks. Lagi talaga akong may mga pabiskits. Akala ko kahit dito sa room kung saan nagbubunot ay separate ang men at women pero hindi naman pala. Sadyang purple color lang ang choice na kulay ng mga upuan. Ilang saglit lamang na paghihintay ay dumating ng dentista na magbubunot kay Bunso. Binigay na ni Habi ang resulta ng x-ray at check-up. Yun nga lang ay paghalo-halo ko pala ito kasama ng sa amin ni Kuya. Kaya medyo na-stress ng very light ang dentista. Joke. Si Bunso naman ay nakaupo na, pangiti-ngiti at chill pa nung una. Pinapatawa ko din. Alam niyo ba ngayon lang magpapabunot ng bagang si Bunso? Pagkatapos ma-double check ang x-ray ng ngipin niya ay hinanda na nga si Bunso bago bunutan ay syempre tuturukan muna ng anesthesia. Mas mabilis at epektibo daw na pampamanhid kesa ang cream. Kaya naman natakot ang Bunso namin at hindi na napigilang umiyak. Ang gusto niya ay bunutin na daw agad at huwag nang turukan pero syempre hindi naman pwede yon. Ilang minuto na nakalipas ay hindi pa rin siya tapos sa pag-iyak at hindi na ako nakatiis kaya ako na ang lumapit. Kinausap ko nga siya na hindi naman masakit. Mas masakit kako kapag siyang kinurot ko. Yay. Ako na rin talaga ang nag-ala nurse at humawak sa ulo ni Bunso. Narelax din naman sa akin at nahinto na sa pag-iyak. Pero sa totoo lang, ako ay kinakabahan din habang pinapanood siya. May edad na ang dentista kaya professional na talaga. Halata ding napakagaan ng kamay niya. Ni hindi nga namalayan ni Bunso na tapos na siyang turukan ng anesthesia. Hindi lang isa kundi naging dalawa pa nga. Ayan at nakatawa ng aming Zainal Abidin at wala nang takot o nervous man. Saglit lamang ay numpisahan na siyang bunutan at ilang segundo lang din ay tapos na. Bumili na kami ng gamot at dumiretso na sa mosque para makapag-offer sina Kuya at Habi ng prayer. Sarado ang area ng mga kababaihan kaya naman kasama ni Bunso ay naghintay na lamang kami dito sa loob ng sasakyan. Pagkatapos sa mosque ay diretso na kami sa mga biyanan ko. Si Kuya nga hinaantok na rin habang nasa biyahe. Parang siya ang nagpabunot ng ngipin. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!